Ang kapal ng snow. Sa ganito sitwasyon. Singers sa bagong school ni Naomi. Okay na si Ross, naka-enroll na. Miss Ina, it's your boy. Ready po! First grocery namin, boys and girls. For 1 week lang. Say no, 29. Less $10. Hindi na kami dalawa. Tingin lang kami ng map para dun sa bahay kasi wala kaming map. Baka may mura rito or naka-sale. Baling binayaran namin kanina sa grocery, 260. Konti lang yung boys and girls, 260. Pwede na rin. 39, naka-sale siya. Ito yung isa 55. Ano to? Ba't ganun? Anong pinagkaiba niya dito? Tapos meron din naman yun, regular yung price niya, which is 39 din. Ano kaya bibili natin, boys and girls? So yun nga, boys and girls, no? Kaya rin pala kami punta dito sa Canadian Tire kasi nagpa-duplicate kami ng mga susi namin doon sa bahay. 5 siya, inabot siya ng $29. Ayan. At ito, pauwi na kami. Umuulan dito ngayon. Time check, mag-aalas 6 na. 3 degrees, hindi naman siya ganun kalamig. What's up, boys and girls? Ang kapal ng snow. March 10 ngayon, ano? At ayan, kala namin tapos na yung winter. Joke lang pala. Kaso kukuha muna ako ng pampala para palahin. Nasa likod eh, para samahan nyo ako. Oh no, ito rin naman sa likod. Ay! Kasi hindi ko pa nalilinis dito eh. Yan siya. Oh no. Oh no. Ay, lubog talaga. Kunin natin parehas. At simulan na natin dito. So, ayan. Hagawa na tayo ng trail. Bago lang ako sa ganitong category. So, kategory yan. Ganito sitwasyon kaya hindi pa masyado malinis, pero ayan, marami pa tayong papalain sa labas, pati sasakyan. Ang dami, boys and girls. Hindi kaya, boy. Hindi kaya. Makapal masyado. Makapal kasi. Yari. Ito ba yun? Araw-araw. Ganito tayo. Tawing there, Ross. Yeah. Push bro, hindi naman ko mapalang ganito kakapal. Kaya nga. Tapos partida ngayon, isang gabi lang. Lamig. Ayan, tapos na ni Ross. Pero yung sasakyan parang hindi pa rin siya ano. Kasi yung top load hindi ko abot eh.
Tapos kumuha si Ross ng ice melter para mga maglalakad dito, safe naman. Kasi yung kapitbahay nakita ko naglagay ng snow melter. Pasok na tayo. Kapal boys and girls yung yellow, but sa Spruce Grove hindi naman ganun kakapal, no? Anyway, ito pupunta na kami boys and girls sa school at ayusin namin yung mga documents na kailangan. Pero sabi naman sa school ay dun sa previous school nila na sabihin lang yung kung anong eskwelahan at email to email na lang daw mag-uusap tungkol sa mga kailangan, mga school records, yan, mga ganun. Wala nang pinapapirma-pirma, basta sabihin lang daw. Unahin namin si Rain, tapos si Ross at si Naomi. Tapos mamaya may pasok na tayo boys and girls sa work. Ito ng mga estudyante. Rain. Hindi. So, nawawala ako. Ang laki ng school. Nagre-register na si Ross at si Ona dito sa anong school to? West Central. And si Rain sa St. Dominic Catholic. Kasi pasok lahat yung course mo doon, ano? Walang problema. Yung kay Ross kasi kaya siya napunta dito sa kabila. Actually katabing school lang pala to. Actually one school lang siya. One building. Oh, sinabi naman sa amin one building pero tatlong school, di ba? Parang tatlo? Tatlo kasi din drawing niya eh. Tapos hindi daw Yung kanila kasi full like 8, di ba 8 subjects? Buong school year na yan. Dito, dalawang semester, tig-apat. Tapos na yung 4 nila sa semester. Si Ross din niya pa na-take yung 4 na yun. Hindi pa. Kasi tinitake niya lahat. 8, lahat. So, sabi nung principal, baka mahirapan si Ross. Actually, sa grade 9 lang daw naman mahirap yung transition. Pero dito sa grade 11, tulad nung kay Rain, madali lang. Kaya in-accept siya. Pero magre-register siya online tulad nung ginagawa ni na Ona, ni na Mami. Yan pala, tatlo palang school. West Central, St. Dominic, tsaka Red Deer Camp College. May college siya pala dito, hindi na pwede lipas. Ayan siya. Yung color na red, yung West Central High School. School ni Ross. St. Dominic yung brown, school ni Rain. Yung Red Deer College, ito konti lang. School ni Rain. Multi-use space. Itong gantong kulay. Ano bang kulay? Green? Ayan. Kaya isang malaki pala siya. Ano, Dan? Okay na si Ross, naka-enroll na. Kailan daw siya papasok? Bukas. Anong oras? Paano yung bus mo? Hindi ko alam. Tatawagan pa daw si Mami. Okay, si Rain, sa bahay na lang iayusin nyo kanya, di ba? Ngayon yung kay Naomi, pagbalik-balikan nyo na lang yung school ni Naomi kasi maliligo na ako. Hindi pa ako naliligo, boys and girls. Sila lahat nakaligo na. Pasok na kasi ako. Ito yung bahay, boys and girls, di ba? Yung sasakyan, frozen siya. Ayun yung mga bata. Okay ka, Ross? Ayan, si Ross. School bus. Waiting sila ng school bus. Yes. Angas. Ayan na. May paparating na school bus. Hintayin natin kung yan yun. Saktong. Swerte na dito sa bahay. Lumabas lang. Nakita yung bus. May pila na siya kasi. Yun, nasakay na. Thank you, Lord. Nagkakape ako, boys and girls. Pagbukas ko ng kortina meron dito deer. Dalawa. Yung isa na sa labas, yung isa na sa loob. Sa loob ng backyard namin yan, kasi naka-open yung sa likod. So nakapasok sila. Actually,
Sa likod No, sila. sa likod sila. Maraming ako nakikitang deer poop dito sa front yard, sa backyard. Pero ngayon ako nakakita ng actual na nandito sa loob kumakain. Naomi, buksan mo yung gate doon para makalabas sila. Wow, tapong oh. Oh. Char. Sige. Hindi, mabait yan. Hindi yan nangangagat. Dito kami ngayon, boys and girls, sa bagong school ni Naomi. Naomi! Mag-school tour muna kami bago daw magsimula si Naomi pumasok. Ano to, parang same nung layo doon sa Spruce Grove. 900 meters away lang din. Yeah. Ready? 1, 2. Excited ka ba? Ha? Ayan. Ito yung gym. Yun yung office. Entrance. Tapos ito na yung sa school. Ayan. Ito na si Naomi and si Ona. Yan, atin na dito. First day ni Naomi dito. At tumawid na sila. Yung entrance kasi sa gilid ng school. Naomi! Ang laki ng school ni Naomi compare dun sa malaking school to. Yellow na naman, boys and girls. Sobrang kapal. Ito nga pala, pinapala ko tuwing umaga. Dati hindi ko ginagawa sa Spruce Grove yan. So, umulan na naman siya ang kapal kagabi. Punta kami ngayon sa registries, boys and girls. So, paparenew namin, boys and girls, yung aming Alberta Health. Sa new address na siguro, no? Maganda dito kasi small town lang siya. Yung registry galing mula sa bahay is 2 minutes away lang. Lapit lang, boys and girls. And madalas pala dito, no, four-way stop. Wala siyang stoplight. Yung pinaka-stoplight niya sa highway. Yung Alberta Health lang talaga. Kasi yung nag-email na sa akin yun, na kailangan i-renew before matapos yung April, which is yung kontrata ko. -3 lang ngayon. Mataas yung araw. 12:03 tanghaling tapat. Wala naman sigurong lunch break dito. Ewan ko lang din. Hindi tayo sure. Hindi mo rin sure. Ito na siya. Nasa left side. Alright. Ito kasi yung tinuturo niya na registry nung nag-search ako. So, dito siguro. Ito yung downtown nila. Ito yung nandun sa nakaraang vlog namin. Okay, let's go. Ay, nako. So, galing kami doon. Aso nga lang, kasi yung address nga pala, boys and girls, no, dapat inuna na muna namin yung postal code or yung ano yun? Canada Post. Kasi i-address siya sa bagong address namin dito, which is hindi ko pa nagagawa. Sabi niya, okay, nakalabas na naman lahat yung documents namin doon. And binigyan niya tayo ng printed na sasagutan para pagdating doon, pa-type na lang niya. Unahin muna na po. Ngayon pupunta kami sa Canada Post para i-address sa under... Ngayon na tayo pupunta? Oo, pupunta na tayo ngayon. Sa bagay maaraw naman. Actually, hindi naman to, medyo delay lang. Na-delay lang dahil nga unahin muna namin yung address. Pero ang good news, tumawag na ang employer ni Ona dahil natanggap na siya. Thank you, Lord. Dapat kasi kahapon, I was expecting the call kahapon kasi yun yung sabi sa akin nung interview. Kahapon daw sila tatawag kung anong result. Tapos malungkot na kami kahapon. Oo, kasi sabi ko, naku, hindi tumawag kahapon. Baka hindi ako tanggap. Sabi ko, baka hindi siya tanggap. Pero, kung ano yung work naman niya sa Spruce Grove, which is groceries, ganun din yung work niya rito, groceries. Medyo ibang department lang. At ang good news is full-time. Full-time. Yes, galing naman. Glory to God. Dahil sabi ko nga nung kahapon, sabi ko, naku, hindi ka tinawagan. Kasi nung interview, sinasabi ko na talaga sa kanila, I need a full-time job.
Tapos, ayun. Sabi ko sa kanina, tara mag-ikot, kasi off ko ngayon eh. Sabi ko ikot ulit tayo, magpasa ulit tayo ng mga resumes. Kasi, nga, mahirap na mabakante dito. Oo, kasi nung interview, kiniklear ko yon na full-time. Kasi sabi niya, may naririnig akong part-time. Kasi I need to know kung kukuha pa ako ng isa pang job. Kasi kung part-time ibibigay nila, maghanap pa ako ng isa pang job. Yun, thank you Lord, full-time. Yun, so, kaso nga lang, March 26 ka pa mag-start. Hindi, malalaman ko ngayon, may i-email daw sa akin na job offer. Tapos doon, tuloy-tuloy na yung ano muna daw, orientation, tapos yung CBS. Okay. Tapos, computer-based learning muna. Okay. Patulad din sa akin. Okay. Punta muna tayo sa Canada Post, boys and girls. Doon kami galing, ayun o. Tapos ito na yung Canada Post. Tara. Kalimutan ko kung anong kailangan dito. Okay, done na boys and girls. Ito na yung aming dalawang susi. Nagkaroon lang ng konting problema kasi yung bahay namin is di ba dalawang level siya. Meron siya sa basement, meron siya sa taas. Dapat pala yun is different yung mailbox niya. And pagka ganun pala different yung mailbox niya, dapat dalawa rin yung bayad sa garbage, yung sa mga government fees. So tinawagan namin yung may-ari, and ang sabi naman taga dito sa Canada Post is very nice lady, kasi nung binili niya talaga yung unit is isa lang talaga yung may-ari, and hindi naman niya alam talaga na kailangan dalawa. So ang ginawa niya, since yung kapatid naman niya yung gagamit sa baba and hindi naman ibang tao yung uupa, magre-rent na lang siya ng sarili niyang postal dito, at para which is 190 rin per year. Mataas din siya. So kami na yung right owner nung mismong address na yun when it regards doon sa mga darating na sulat. Ayun, not unless pabago nga niya sa ilalim. Yun. And I doubt na ipabago niya, kasi ang sabi niya kanina, uupa na lang daw siya dito ng mailbox. So yun, change address na kami. At ito pa medyo challenging kasi iba ang tamang postal code pala kasi nung bahay na yun ay iba dun sa binigay niya sa amin. So kaya ngayon pupunta ulit kami sa school, babaguhin namin yung postal code. Tapos sabi niya lahat daw, bangko, address, lahat ng pwedeng sabihan namin ng new address, sabihan na namin, kasi kung hindi makakarating sa amin yung mga mail na ipapadala sa amin. Hindi, tsaka i-charge daw tayo ng $100 per year. Kung halimbawa dumating sa Spruce Grove, tapos ita-transfer ng Spruce Grove dito, yun, may bayad daw yun, $100 per year. Kaya dapat daw tawagan namin lahat ng binigyan namin ng address na magpapadala sa amin. So yun lang naman, boys. Okay, eto na, kasama ko ngayon si Miss Ina. Hi boys and girls! It's your boy. It's your girl. Boy, it's your girl, Ina. Ayan, maraming salamat, at abangan nyo yung episode ko sa In a Nutshell. Yan, with Miss Ina Andalong, at napaka bait po, no, na tao na to. Dapat sabihin mo yan, Ayan, parang natural lang na nakipagkwentuhan. Nung una nape-pressure ako sabi ko ano ba. So inspiring. Ang kwento ni Randy. Ang ganda ng personality tsaka ng outlook. Nako, maraming salamat. To God be the glory. Miss Ina, it's your boy. Randy boy! Bye! What's up, boys and girls? It's your boy, Randy boy. Sunday ngayon, boys and girls. And March 16. Ang oras ngayon ay mag-aalas 9 ng umaga. And ang weather ngayon, ilan? Negative 18. Ang weather ngayon, boys and girls. Ito, ayan, ang lamig-lamig. May nag-invite sa amin sa church, no? Kaso nga lang, di maaapunta si Randy boy kasi may pasok ako. Ate May. Hi. Kuya Ross. Ate Rain. Ayan, waiting sila rito. And si Naomi. Naomi, asa ka na? Ayan, at si Anna girl. Hi. Good morning. Ayan.
So, attend pala sila sa church. Hindi ako makapasok kasi may pasok ako hindi ako makakasama, sorry. Hindi ako makakasama dahil may pasok ako mamayang 11 a.m. At pupunta sila ng Red Deer para umattend sa may JL service. Ayan. At iba-vlog takeover muna ni Ate Zai. Okay? Ayan na. Si Kuya Richard at si Ate Disa. Ingat! Bye! Morning po! Yeah, Naomi, are you excited? Excited ka? Sige na. Dito lang kami. Yun yung bus stop, boys and girls. Ayan. Boys and girls, so 8:10 talaga dumating. Sabi nung bus kasi everyday yan. 8:10 dadating kami dun sa bus stop. Ayan o. Ito yung mga bata. Ay, mga kamay si Naomi. Excited yan. First time niya mag-bus, boys and girls. Sa Spruce Grove kasi naglalakad lang sila ni Kuya Ross tsaka ni Rain. May mga habol pa dito. Siyempre hintay ng bus yan. Bawal kang overtake kahit may ano kanyan. Isusasakay. Okay, hindi nga tayo po yung mga bata na tapapasok. Ito nga naman. May hahabol pa isa, kalalabas lang. Swerte nitong dalawang to. Sa tapat lang ng bus stop, parang kami rin. Oh, meron pa sa kabila, tumatakbo. Ngayon ko lang nalaman, kahit pala yung paabante, no? Yung pasalubong, hindi pala siya pwedeng umabante hanggat may bus stop. Akala ko kasi nasa likod lang ng bus. Kita mo tong truck na to, nandito lang siya. Ayan na yung bus. Yay! Ayan na sila. Oh, frozen pala yung sasakyan. Grabe, boys and girls. So, ito kami. Lamig. Kakaantay.